Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ay linggo ng Gaudete. Sa kabila ng mga pasakit, pighati at pagdarahop, aalalahanin nating may Diyos na sumasa atin sa gitna ng ating paghihintay sa paghilom ng ating mundong lugmok sa lungkot at pagdurusa. Madama nawa natin ng lubos ang galak na hatid ng ating manunubos upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawian dapat pang katakutan. Sa araw na yaon, ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag kang maghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak na Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng may mga pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabiniyag at itinanong nila sa kaniya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ang pagpaparatang ng di totoo. Masayahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy.
Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kaniyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di namamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kaniyang pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang pinanggagalingan, ang katapusan ng ating kagalakan. Ngayon pong 3 linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete Sunday. Gaudete galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay rejoice o magdiwang. Kaya nga po dun sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice. Tayo ay nagagalak sa pagdating ng manunubos. Atin pong tingnan ang naging papel ni Juan Bautista sa pagdating ni Jesus. Kung meron tayong 4 na P o 4 Ps para sa ating mga kapatid na dukha, tayo namang mayayaman sa pananampalataya kay Kristo ay mayroong 3 Ps, 3 Ps na napakinggan natin sa Ebanghelyo. Pagbibigay. Mahirap po ba magbigay? Madali lang. Sa taong palaging bukas ang puso sa iba, madali lamang magbigay, na hindi na naghihintay pa ng kapalit nito sa kaniyang pagbibigay o pagbabahagi. Pagbibigay. P, pagpapatawad. At ang another P ay paghahanda. Tayo po ay sumasalamin sa 2 simbolo. Ang simbolo ng past at ang simbolo ng future. Sa ating paghahanda sa pagdiriwang, 15 days from now, Pasko na. Naisip nyo ba yon? Ang bilis, no? 15 days na lang pala. Pasko na. Pero ako ba ay nakapaghanda na spiritually? Ano po yung past at ano yung future? 2 simbolo. Siguro 2 signage ng dapat nating tingnan. Sa past and the future, tayo yung nasa gitna ang present. Yung past ay nakarating na talaga ang Diyos. Ipinanganak na si Kristo 2,000 years ago. Pero ang ating hinihintay in the future ay ang kaniyang muling pagbalik upang tayo ay isama niya sa kaniyang kaharian. At habang hinihintay natin ang future na yan, hinihintay natin ang pagdating, tayo ay naghahanda at the present moment upang sa pagdating ng araw na iyon, handa tayo dalhin at tanggapin ang Mesiyas na muli nating hinihintay na magbalik. Kaya si Juan Bautista ay naglagay ng pamantayan kung ano ang dapat gawin ng mga taong
gustong makita ang paghahari ni Kristo. 3 tao yung binanggit. Sabi dito, sa ordinaryong tao, kung may 2 kang baro, ibigay mo yung isa. Sino yung pangalawang tao? Publikano. Huwag kayong sumingil ng hindi dapat singilin. Kasi yung mga publikano, yung mga nagtatrabaho doon sa palibot ng templo. At yung pangatlong tao naman, sino yon? Mga kawal. Sabi doon sa mga kawal, huwag kayong maglagay. Di ba, no? Huwag kayong maglagay, mamilit, o magparatang ng hindi totoo para lamang kayo ay mabigyan ng, ano ba tawag doon? Payola. Parang sounds familiar. Kung gusto mong maging makapangyarihan, pera ang nagpapagalaw. Pero hindi ito ang tamang paraan upang maghanda sa pagdating ni Kristo. Ang 3 taong ito ay sumasalamin sa ating lahat na ang paghahanda sa darating na future na kaniyang pagdating ay paghahanda ng sarili natin, ng puso nating magalak sa bawat yugto at oras ng ating buhay. Araw-araw po sana ay maging maligaya, maging masaya sa paghihintay sa darating na Mesiyas. Huwag pong maging paraan ang material na bagay upang tayo'y maging maligaya o maging masaya sa anumang okasyon. Mas masaya ang pusong walang utang. Mas magaan ang pusong walang galit. Di po ba? Mas ngumingiti ang mukha kapag ang puso ay dalisay sa kaniyang pagmamahal sa kapwa. Makikita ang laman at larawan ng puso sa pamamagitan ng expression ng inyong mukha. Pakitingnan nga po yung katabi ninyo. Mukha bang masaya? Sabihin ninyo, rejoice! Tayo ay magsaya dahil ang papalapit na pagdating ni Kristo ay pagbibigay ng kasiyahan sa puso ng bawat isa. Alam niyo yung regalong walang bayad pero mura? Smile. Pakingitian nga po yung kagalit nyo sa tabi. Ayaw ngumiti talaga, wala na akong magagawa. Ang pagngiti ay bahagi ng regalo ng Diyos. Dahil joy is a gift of God. Ang taong mayroong kasiyahan, kagalakan sa kaniyang puso, ay napakatagal ma-stress. Ang taong palaging may ngiti sa kaniyang mga mukha ay kakikitaan ng pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa kaniya. Sa hirap at sa pagod ng ating Poong Jesus Nazareno sa pagpasa ng krus para sa ating lahat, hindi nawala sa kaniyang mukha, mababanaagan sa kaniyang mukha ang pagtanggap at kagalakan ng kaniyang walang hanggang awa. Kaya tayo na binabalibag ng pagsubok, ngitian nyo lang dahil lahat ng iyan ay lilipas at mapapalitan ng kagalakan ng Diyos. Amen?
Pakitaas nga po ng kamay ng nagagalak. Ayan, 5, 6. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Siguro kung wala tayong kagalakan sa buhay, hindi natin makakayang dalhin ang lahat ng pagsubok na meron tayo. Pero dahil sa kagalakang nanggagaling sa Espiritu, dahil sa inspirasyong ipinakikita at binabahagi ng Diyos, titingin tayo palagi sa Kanya na siyang ugat at katapusan ng ating pupuntahan. Kaya sa dulo ng ating hininga, wala kang ibang gagawin kung hindi ngumiti at ipikit ang mata para sa pagmulat nito sa ikalawang buhay, kasama ka ng Diyos sa Kaniyang kaharian. Amen, Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Tumayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming mga puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kanilang kawan, pinagsisilbihan, tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na pananalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin nawa ng may galak ang aming mga kapatid na yumao at hiatid sila sa kanilang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Hesukristo, sapagkat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan ng aming puso.
siyang nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Nagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
pagkakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang inihanda ni Juan Bautista. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Di ako hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Binabaran mo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod
masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kagalakan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ito ka namin at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming kalugpasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.